Ako ay natutuwa na ito ang aking tatay, aking nanay. Salamat po sa Lord at binigyan po ulit tayo ng pagkakataon na pagbahagi po sa inyo po ng salita po ng Diyos. Sige po, tayo po ay tumayo. Basahin po natin sabay-sabay po. Proverbs chapter 14, verse 12. Proverbs 14, verse 12. Nandiyan po kayo? Sabay-sabay po tayo. There's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Natin na lang. Father God, may Lord, salamat po sa pribilehiyo, pagkakataon, Panginoon, na binibigay mo sa amin, O Lord, ngayong umaga, na makarinig po ng salita, Panginoon, mapagbigay sa iyo, ng papulit pagsamba, na nanarapat sa iyo, Lord. Kayo po, Panginoon, ang patuloy, O Lord, nagamamit sa tumatayo dito po sa harapan sa iyong lingkod. O Lord, bigyan po ako ng power, bigyan po ako ng word. O Lord, at ito po, Panginoon, mga salita na kailangan marinig, Panginoon, ng iyong anak. At we pray, O God, na ikaw po yung maitaas sa oras nito. Kung ang dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Makakabuna po. Amen. Yeah. Do you agree, natin po sa isang pastor, na tayo po, kung ano man yung kalagayan mo ngayon, kung ano man yung katayuan mo ngayon, ito po ay produkto ng mga desisyon na ginawa mo ng mga nakaraang taon sa buong buhay mo. Tama? Diba? Kung ano mang kalagayan mo, ikaw ba'y naghihirap ngayon, ikaw ba'y maasenso ngayon, ikaw ba'y may problema ngayon, ikaw ba ay nagtatagumpay ngayon, ito yung dahil sa mga desisyon mo na ginawa ng mga nakaraang taon o part ng buhay mo. Tama? Diba? At itong mga problema ito, itong mga desisyon ito ay normal sa buhay. We have choices. We always have choices. We always have options. Amen? Diba? Ito man ay maliit, ito naman ay malaki. Sa pang-araw-araw nating buhay, marami tayong mga maliliit na mga desisyon na ginagawa. Maaaring ito, ano yung susuot mo ngayon? Amen? Ano ba yung kakainin mo? Ano ba yung sasabihin mo? Sino ba yung kakausapin mo? Ito yung mga maliliit. At meron din tayo mga malalaking mga desisyon na ginawa sa buhay. Na minsan siguro nagbago ng buhay natin. Ano ba yung mga big decisions na ginawa natin? Diba? Mula nung saan ka ba mag-aaral? Ano ba yung course na kukunin mo? Those are big decisions na ngayon ay inaanin mo kasi yun yung naging decision mo. Ano ba? Sino yung mapapangasawa mo? Amen? Those are the big decisions na ginawa mo. Ngayon ba ikaw ay pinagpapala dahil sa decision mo, sino yung pinili mo makasama sa buhay? O ngayon ikaw ay nagdurusa dahil sa maling desisyon na ginawa mo. There are big decisions natin ginagawa. Tama? Ano yung big decision na ginawa natin? Bakit nandito ka? Tama? Ano yung big decision na ginawa mo sa buhay mo at nandito ka ngayon nakikinig ka ng salita ng Diyos? At some of us, and most of us, di ba, ito yung sinasabi natin, ito yung turning point ng buhay ko. Anong desisyon yun? Anong desisyon yun? Yung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas. Amen? Most of us, ganun din. Yun yung naging turning point ng buhay ko. Diba? 16 years ago, kung na-invite yung family ko sa church, na first time kong marinig, sigurado ko pag namatay ka sa lahat na pupunta. And by the grace of God, diba? And with the help of the Holy Spirit, nalaman ko ako yung isang makasalanan papunta na ngayon. At ang desisyon ako, diba, na tagapin si Jesus bilang tagapagligtas. Amen? Kaya ganun din siguro. Yun yung turning point ng buhay natin. Amen? Diba? Pero hindi doon natatapos ang lahat. Kaya hindi doon natatapos ang lahat. Maaaring sa mga bisita natin, ito po yung turning point ng buhay mo. Bakit? Ito yung malalaman mo na paglabas mo sa pintong yan, pag namatay ka sa langit ka pupunta. Amen? Yun po yung pinaka-importanting bagay sa buhay natin na dapat nating malaman. Kasi for the past years ng buhay mo, kung di ka paligtas, saan napunta yung taon mo? Diba? Saan napunta? Sa magandang bagay, sa temporary bagay, at ngayon,
Diba? After mong maligtas, pupunta ka saan? Pupunta ka dun sa pag-i-invest ng buhay mo para sa Panginoon na mag-aari sa'yo eternally. Diba? Ng mga benefits. Kaya so yun po yung topic po natin. Diba? Na ngayong umagang ito, diba? Bukod po sa ating mga bisita na ngayon lang pumunta, diba? O ngayon lang naimbitahan, importante po, ito po yung maging turning point ng buhay. We pray, diba? Na i-open mo yung puso mo. Diba? Sabi nga sa Revelations, narito ako'y kumakatok sa pintuan. Ang gagawin mo lang pagbubuksan mo ang ating Panginoong sa Kristo. Papasok mo sa puso mo. Diba? Maraming taon na yung minamatigas mo yung puso mo, ay hindi mo kanyang yan. Pero pag nandun ka na, sabi nga, nandun ka na sa balik ng karamdaman at isang step ka lang sa kamatayan, may isip mo, saan ako pupunta talaga? Matatakot ka, di ba? Pag hindi kaligtas, nakakatakot pumatay. Tama? Kasi naisip mo, saan ba pupunta? Hindi, mas matimbang. Kasalanan o mabuting bagay. Pero kung nakilala mo si Kristo, kaya pa. Amen? So yun po yung turning point ng buhay natin. Di ba? Ano po? Maging anak ng Diyos. Makasigurado ka sa langit pupunta kasi anak ka ng Diyos. Amen? Pero kung hindi po doon natatapos ang lahat. Kung naligtas ka, ilang years ka na nung naligtas. Diba? Ilang years ka na nung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at ilang years ka na nagpo-profess na ikaw ay ligtas. And how are you building your life pagkatapos mong maligtas? Yun po yung natin pong tatalakayin po ngayon. Okay? 6 principles to build your life as Christ believers. Amen? As Christ believers. Kasi po, parang ano po yun, naligtas ka, parang mga building blocks yan. Diba? Parang mga building blocks yan ang tinatayo mo. Isa-isa. Ano yung inilalagay mo? Hanggang sa dumating sa panahon, naharap ka na sa Panginoon. Amen? You will stand before Christ. At bilang isang Kristiyano, hindi po tayo libre sa mga bagay, sa mga big decisions in life. Okay? Sabi sa Proverbs 14 verse 12, there's a way that seemeth right. Diba? Sa mata ng tao, pero sa dulo pa ay kapahamakan. Amen? At totoo rin po sa atin, hindi po tayo ligtas. Doon po sa Galatians 6:7, whatsoever a man soweth, that he also reap. Amen? Bilang isang Kristiyano, hindi po tayo ligtas doon. Kung ano pa rin yung tinatanim mo ngayon, bilang isang Kristiyano, yun pa rin yung maanihin mo. Amen? Ano po? Diba? At huwag po tayo papadaya sa ating puyo. Sabi po sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. Amen? Diba? Maraming kasing Kristiyano ang dumidepende pa rin sa emosyon. Dumidepende pa rin sa ibang tao, sa mga decision nila. Okay? At ngayon po, lalapit po tayo sa Diyos. Sabi po din sa James 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Tayo po ilalapit sa Panginoon. Amen? Ano po yung wisdom? Ano po yung kailangan kong gawin para yung buhay ko bilang isang Kristiyano maging success? Okay? Anong na bagay po ito? Diba? Our every decision shall affect us as a Christian. And we need these questions to ask when making decisions. Number 1 po, Psalms 119 verse 105. Ay, happy birthday po pala sa akin tatay. Birthday po niya ngayon. Ilan taon na kaya tayo? 60? 57. Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay, ito po yung first consideration when making a decision. Okay, in building our life as Christ believers, as Christians. We always ask, is it in harmony with God's word? Amen? So ito po yung first consideration. Lagi lang sa atin bilang isang Kristiyano, we always ask the Word of God, ito ba naayon ba sa salita ng Diyos yung mga decision ko sa buhay? Amen? Yung mga decision ko sa buhay. Importante po yun. Kasi sabi ko dun sa 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet.
Bakit ko kaya lampara? Pag may hawak ng lampara, ano yung nag-ilawan? Few steps away from you, tama? Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, kailangan mong basahin araw-araw. Amen? Kasi ang binibigay lang sa inyo niyan, yung steps mo, few steps mo na gagawin sa iyong buhay. Hindi niya binibigay yung buong map. Hindi binibigay yung buong, di ba, o buong detalye ng buhay mo. Binibigay niyan, ano yung gagawin mo ngayon. Amen? Di ba? Yun naman po lagi yung, di ba, principle ng ating Diyos sa pagbibigay. Like yung mana. Di ba? Hindi binibigay ng bulto. Kailangan araw-araw. Magdi-decide ka to go out. Tama? Mag-decide ka to go out and pick the mana para kakainin mo. Ganun din sa atin bilang isang Kristiyano. You will decide every day to read the Word of God para makasunod ka. Di ba? Para makasunod ka sa will ng Lord. And speaking of will of God, we always talk, ito ba yung will ng Lord para sa akin? Diba? Tandaan mo natin, meron mong revealed and specific will of God. You cannot have an answer to your specific will, to the specific will of God, kung hindi mo ginagawa yung revealed will of God. Amen? Diba? Alam mo yung revealed will of God? Gusto ng Lord, maligtas ka. Gusto ng Diyos, nandito ka. Inuutos niya, nandito ka every. Huwag mong kaligtaan ang pagkakatipon. Amen? At yung Word of God, ituloy mo itong isang gatas na kailangan mo araw-araw. And then, doon mo malalaman yung will of God para sa iyo. Amen? Through the Word of God. Amen? So, importante po sa atin bilang isang Kristiyano na ito po inaayon sa salita ng Diyos. His Word instructs our every step, next few steps. Bakit po? Ang sabi niya sa 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by sight. Kung bibigay sa inyo yung map, kung bibigay sa inyo yung buong mapa ng buhay mo, diba, alam mo na saan pupunta. Pero kung bibigay sa iyo yung few steps lang, saka magtitiwala. Magtitiwala sa Diyos araw-araw. Amen? At alam ko po, nung ako po, bilang sa testimony ko, nung talagang everyday, hinahanap mo sa kakakain, ano yung kakainin mo, sobrang panalangin mo. Amen? Hindi ka man nawawala ng panalangin everyday kasi hinihingi ka sa Diyos, Lord, ano yung pagkain ko? Bukas. Minsan ngayon, di ba, dahil meron ka sa bulsa mo, minsan nami-miss out mo na yung, parang yung prayer mo bumababaw. Hindi ganun ka, di ba? Yung fervent prayer na, Lord, ano yung kakainin namin? Paano mag-aaral yung anak ko? Anong babaunin nila? Amen? So, importante po sa atin po na everyday, humihingi po tayo sa ating Panginoon. Na parang this day nakasalalay sa Lord. Amen? Ano po? Sample po. Si Abraham. Abraham was commanded to get, sabi po kay Abraham sa Genesis 12, verse 1, get thee out of the country, unto a land I will show thee. Ano pong commandment ng Lord kay Abraham? Umalis ka yan sa bansa mo. At pupuntahin kita sa, diba, sa land na ipapakita ko sa iyo. Diba? Ang binigay lang po ng commandment ng Lord, isa lang, lumabas ka muna. Saka ako ipapakita sa iyo saan ka pupunta. Ganun po, mag-command ng Lord, diba? Ganun po siya magbigay ng detalye. Minsan, yung next step mo lang for us to live by faith and not by sight. Amen? At paano malalaman? Paano magkakaroon ng pananampalataya? Faith, Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? So, importante po, when making a decision, always consider the Word of God bilang isang Kristiyano. Amen? Kasi we believe ito yung salita ng Diyos. Kung naniniwala ka ito yung salita ng Diyos, susundin mo yan. Okay? Marami pong mga verses. The Bible is God's light that keep us on the right path. Joshua 1:8. Ano sa sabi ng Joshua 1:8? Ito po yung isa sa mga favorite ko pong verses.
Sabi po diyan, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, thou shalt mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt have good success. Ay nilatag na ng Diyos, paano ka magiging successful? We always ask, di ba? Lalo po pagka fresh graduate ka, we always ask, ano ba yung paano ba ako magiging successful? Yung pala nilatag na ng Lord, sinabi na niya sa Joshua 1:8, anong gagawin mo lang? Huwag mong ihiwala yung salita ng Diyos sa iyo. Amen? And shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Diba? Simple lang po yung ating pong topic. Diba? It's reminding. It's repeating. Again and again and again and again. Anong kailangan mo? Kumain ka ng salita ng Diyos. Diba? Sabi naman yung ating pastor, kahit ayaw mo, minsan kailan mo ayaw magbasa ng Word of God, doon kung magbasa ng salita ng Diyos. Diba? Parang may sakit. Isusubo natin. Ano po? 2 Timothy 3:16-17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen? Hindi po tayo manghuhula sa salita ng Diyos. Hindi tayo manghuhula sa way of God. Ang gagawin mo lang, babasahin mo, hihimayin mo ang salita ng Diyos. Amen? It is given to us. Sabi po dito, it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Ano po? Psalms 1, verse 1-3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor seated in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Amen? Importante po yan. Para po, sabi nga po, yung siya nakausap ko po, para yung Word of God, para yung rice. Diba? Isang Kristiyano, parang rice. Sino dito ang di makabubuhay ng walang rice sa araw? Alis lahat siguro tayo. Amen? Ganun yung Word of God. Diba? Pag hindi ka nag-rice, pag hindi ka kumain, parang lambot na lambot ka. Okay? So, importante po. Unang-una, to build your life, ang first question mo, ito ba naaayon sa salita ng Diyos? Pangalawa po. Sa Proverbs 10 verse 9, yung ating binasa po kanina. Proverbs 10 verse 9, he that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways shall be doomed. Kasama po niya yung Matthew 10:26, di na po nilagay dyan. Sabi po doon, fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. Amen? Ano po yung second question sa decision natin? When making a decision, would I want everyone to know about Him? Kung magdidesisyon ka, lagi mong isipin, lagi mong isang-alang-alang, kung kasama mo ba yung wife ko, magdidesisyon ka as a husband, hindi ba maapektuhan yung desisyon ko? Amen? Yan ako nyo po. Kung alam ba na ibang tao yung desisyon ko, gagawin ko ba? Itutuloy ko ba? Ito ba yung magiging desisyon ko kahit kaharap yung asawa ko, kahit kaharap yung partner ko, kahit kaharap yung, di ba? Kahit kaharap yung anak ko, kahit kaharap si pastor. When making a decision, big decisions in your life, hindi ko magbabago kung kasama ko si pastor, o iba yung decision ko pag kaharap ko si pastor, o hindi ko kaharap si pastor. Amen? Napakadelikado po yan. Yung mga bagay na ginagawa mo pagka solo ka na lang. Okay? Importante po yan.
Sabi ko, paano kung malaman nila yung decision mo? Ito po, sabi ko dito, living a life does not require secrets, deception, double standard. Amen? Sa atin po, maging maingat po tayo sa ating po pagpili, sa ating pagharap sa ibang tao. Sana maging consistent tayo, ano ka dito sa church, at kung ano kapag nasa laban ka. Paano ka makapag-usap sa isang kapwa mo mananampalataya, at paano ka makapag-usap sa hindi mananampalataya? Amen? Baka pagkausap mo ang mananampalataya, di ba, boses mananampalataya rin. Quote ka pa rin ang quote ng Word of God. Pero pag hindi mo pagkausap mo na ang hindi mananampalataya, di ba, geng-geng ka rin. Di ba? Sabihin, kapareho mo na ng tono. Yung tono niya, ginagaya mo. Ina-adapt mo kung nasaan ka. Hindi po tayo ganun. Amen? Hindi mo i-adapt yung sarili mo kung nasaan ka. Tandaan po natin, di ba yung ating Sunday school? Sa Eyes Up. Stranger and pilgrim. Tayo po ay estranghero. Tayo po ay manlalakbay. We do not expect na lagi tayong tatanggapin ng tao. We do not expect na tayo laging maiintindihan ng tao. Kung ano kayo ito sa church, kung nagkukot ka ng verse dito, dapat doon sa labas, nagkukot ka rin ng Bible verse. Amen? Hindi pwede po ang dual, di ba? Yung dual personality. It will not work for God. Amen? Di ba? You will not build a good life bilang isang Kristiyano. Okay? Ano po? Sabi po dito, sin always, ito po, sin always promises secrecy. Ano yung laging pangako? Ano yung binubulong lagi ng kasalanan? Walang makakaalam nito. Tayo lang. Ano ba? Di ba? Isang beses lang. Amen, gawin mo isang beses lang. Yan lagi yung bulong ng, ng kasalanan, ng kaaway. Ano ba? You deserve it. Diba? Deserve mo yan. Nagpakapagod ka, nagpakahirap ka, bakit mo ibibigay sa commitment mo sa Lord? Deserve mo yan, gamitin mo yan sa sarili mo. Diba? Yung mga secrets, it's always the way of the enemy. Amen? Sabi po sa Numbers 32 verse 23. Numbers 32 verse 23. Sabi po doon, be sure your sin will find you out. Wala pong natatago na hindi nagugunyag, lalo na ang kasalanan. So bilang isang Kristiyano, be open about it. Yeah. Sabi ko, walang lihim na hindi magugunyag. It shall be known. Paano ka magtatayo? Paano maging successful bilang isang Christian? Kailangan wala kang tinatago. Yan, sabi ko nga sa Santa Cruz, sabi, masarap yung pakiramdam na kahit may humawak mong cellphone mo at alam mo yung password mo, bubuksan niya, hindi ka kinakabahan. Amen? Kahit bigay mo sa nanay mo yung cellphone mo at magbasa siya ng messenger mo o ng chat mo, hindi ka kakabahan kasi wala kang tinatago. Napaka, di ba? It gives you peace of mind. Amen? Di ba? Sabi ko nga, yung cellphone ko, ito yung kahit nasa mesa yan, walang password. Alam mo yung may password, syempre, para sa mga hindi ko kakilala. Diba? Pero alam nila yung password. Diba? Kahit anong tignan mo niya, pero dati, bigla, pero mo cellphone, titignan lang ako. Hindi ka mangangamba, kahit i-type mo doon sa search, lalabas doon yung history mo eh. Ano sila-search mo bilang isang Kristiyano? Ano yung pinapanood mo bilang isang Kristiyano? Kung i-open ba yung anak mo, yung asawa mo, yung Facebook mo, walang nahandong mga feed ng mga hindi maganda bilang isang Kristiyano. Amen? Diba? Yung second question, would I want everyone to know about it? If you will make a decision, kailangan consistent. May nakakalaman ka o wala. Amen? Mas masarap ko yung mabuhay, wala kang sikretong tinatago bilang isang Kristiyano. Diba? Mas maayos, may peace of mind. Eh, ba't hindi po natin siya gawin? Eh, sabi ko sa Ephesians 5 verse 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
2 Corinthians 8:21. 2 Corinthians 8:21. Diretso po tayo sa 2 Corinthians. Sabi po dyan, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Di ba, honest ka sa Lord? Honest ka rin sa tao. Amen? Importante po yan. God honors those who walk honestly. Kasi po, ang resulta niyan, priceless peace of mind. Di ba? Pag wala kang tinatago, ano po? Haharap ka sa Diyos, you have a clear conscience. Amen? Alam mo natin yan, ilan na pong pamilya ang nasira dahil meron kang tinago. Diba? Ilang pamilya ang nasira dahil meron kang hindi kinuwento na dapat may kwento sa asawa mo. Amen? Meron mga temptations na hindi mo ino-open sa kanya. Diba? At tayo po bilang isang Kristiyano, diyan po tayo maging maingat. Kasi po, wala naman pong ibang target ang kaaway kung hindi tayo. At ang unang institusyon na sisirain niya ng alin pamilya mo. Amen? Pamilya mo. Kasi pag nasira ang pamilya mo, diba, kasunod na po lahat, everything will fall apart pag nasira yung family mo. Pag nasira yung testimony mo. Amen? Pangatlo po, sa una, yan ba yung naayos salita ng Diyos? Pangalawa, kung alam ba ng lahat ng tao, yung decision mo, kung iba, yung pa rin magiging decision mo. Pangatlo po, 1 Corinthians 10:23. 1 Corinthians 10:23. Yan po kayo. All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Pangatlong question po na ating tatanungin, okay, before making a decision and building your life as a Christian, will it make me a better Christian? Yan po yung tanong natin. Kasi po, ngayon po, bilang isang Kristiyano, hindi na yung tanong hindi na yung question na, is it wrong? Mali ba to? Tama? Hindi po. Ano ang tanong na po, is it the best? Amen? Is it the best? Ito ba yung makakapagpalakas sa akin? Ito ba yung makakapagpalago sa akin bilang isang Kristiyano? Yeah, many things may not be sinful, but may not help us grow spiritually. Tandaan po natin, tayo po ay naligtas, hindi lang para maging tago-upo. Tama? Kundi maging tagasunod. Diba? At ano po, maging magamit ng ating Panginoon. Amen? At every decision should contribute to spiritual growth. Ang always question po, ito ba yung tutulong sa akin for spiritual growth? Ito ba yung magpapalakas sa akin ng will it strengthen my testimony, or will I be more useful in God's service? Okay? As believers, tayo po, hindi po tayo naligtas. Ano po, just to avoid sin, but become more like Jesus. Amen? But to be more like Jesus. 2 Peter 3:18, sabi po dyan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Christianity is about continual growth. Amen? Hindi po tayo basta lang po sumasamba. Tayo po ay naligtas to serve God. Amen? Sa atin po, God did not save us to really get us to heaven. Tayo po ay naligtas, hindi lang para pumunta po ng langit. Naligtas po tayo para po meron gawin.
Amen? And to become a better Christian daily, every day. You ask yourself, sino po dito po yung mahigit 10 taon na naligtas? Amen? Lahat po, below 10 years, 10 years. Sabihin po, lahat tayo, lahat po, karamihan po dito, siguro kasabayan. Diba? Ask yourself, ano yung nagawa ng Panginoon? You have done yourself, tama? Kaya ano yung plano mo sa Diyos? Pinlano mo sa Diyos na mas maging faithful sa Kanya. Kung nandito ka ng every Sunday, pinlano mo sa Diyos na nandito ka rin every prayer meeting. We are always praying for better life mula sa Panginoon. Tama? We always pray for better compensation. Diba? Better work, better life. Mas maayos na pamilya. Mas mabait, masunuring mga anak. Pero ano yung ginagawa mo para sa Panginoon? Amen? Everything na gagawin natin, will it make me a better Christian? Babalik mo tayo dun sa pilgrim, sa stranger. Pagkatapos po ng ating paglalakbay, haharap tayo sa ating Panginoon. Ano yung nagawa mo para sa ating Panginoon? Amen? Diba? Meron ang sabi ko, lagi kong binabanggit po sa lumban, ang buhay po ay napaka-ikli lang. Sobrang napaka-ikli lang. So always strive to be better para sa Panginoon. Kasi it's all worth it. It will be all worth it kung mas bibigyan mo ng panahon ng Diyos, kung mas bibigyan mo ng effort ang paglilingkod sa Diyos. Ngayon baka hindi mo nakikita, kasi nakikita mo lang yung buhay mo rito. Pero what if titignan mo, nakatingin ka sa reward na nakalaan para sa iyo. You will get more excited to serve God. Amen? Kasi magiging excited kapag nag-announce tayo po, mayroong soul winning every Saturday. Mas magiging excited ka na sumama sa soul winning. Sumama sa Bible study. Bakit? Kasi nakatingin ka sa future. Amen? Hindi yung lagi nakatingin tayo sa mga temporary na bagay. Pangapat po. Pangapat na question. Romans 14:12 to 13. Romans 14, verse 12 to 13. Sabi po yan, so that every one of us shall give account of himself to God. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Amen? Ang next question po, if you will decide, will it harm other people? Kung mag-decision ka, ikaw ba maapektuhan yan o maapektuhan din yung ibang tao? Amen? Sabi po dito, tinuturuan tayo ni Apostle, tinuturuan po tayo dito na don't be a stumbling block. The Apostle Paul teaches that we should be careful not to become a stumbling block to another believer. Amen? Sabi nga po ni Brother King, hindi ka na tumutulong sa pagsasoul reading. Tapos pag pupunta pa rito yung bisita ko, i-offend mo pa. Diba? Di ba nakakaano yun? Diba? Na wala ka na sa soul winning, hindi ka na sumasama, tapos dito, hindi ka man lang makangiti sa bisita. Ano na i-contribute mo? Diba? O nga naman. Diba? Tumulong ka. Paano? Maging, diba? As a Christian, diba? Kausapin mo. Tanungin mo, yung bisita, nakamayan mo ba? Yung bago mong baptize, nakausap mo, nakilala mo, natanong mo ba yung trabaho niya? Natanong mo ba yung interest niya? Amen? Diba? Baka magkasalubong kayo sa palengke, nanay, hindi man lang kayo magkamitian. Diba? Ano yung magiging reaction? So, tumulong tayo. Diba? Hindi ka na nga makapag-soul winning.
Dahil sobrang busy ka sa buhay, pagkapayaman, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin mayaman. Hindi mo baguhin yung, di ba? Hindi mo baguhin yung, di ba? Hindi ka na nga, di ba, maging successful materially, mas maging successful ka naman spiritually. Di ba? Kung hindi ka makapag-ipon dito ng kayamanan, makapag-ipon sa langit, for sure, hindi ka, di ba? Hindi ka lulubihin ng Diyos. Di ba? Mas focus ka doon. Di ba? Pero pag nandito, tumulong ka. Amen? Kaya every decision na ginagawa natin, it contributes. Di ba? Kung ano yung, di ba? Sa lahat. Kung ilan tayo meron dito, yan ay resulta ng mga ginawa natin before. Lahat pa tayo lumalabas. Kung hindi ka man lumalabas kasi busy ka sa school, nakakapag-share ka ba sa school? Diba? Ilang beses mo ibibigay yung tracts? O ano mo ba yung itsura ng tracts natin? Baka hindi mo alam yung itsura ng tracts natin. Nakapagbigay ka ba? Meron ka ba niya sa bag? Diba? Nakapag-abot ka ba sa jeep? O nahihiya ka? Bakit? Kasi baka balikan ka. Diba? O, sulat ko naman ba dito kung ano tumama? Diba? O, nalagay mo yung tracts. O, sulat ko ba dito kung tumama? 1910? Bakit kasi iba yung testimony mo? Amen? Diba? So, pangawal po, will it harm other people? Sabi po, one of the great evidences of maturing Christians, it is learning that our decision never affect only ourselves, but others. Amen? Every decision na ginagawa natin, every movement na ginagawa mo bilang Kristiyano, hindi lang ikaw na-apektuhan, maging ibang tao. Kung ikaw ay nanay, nakatingin sa'yo mga anak mo. Amen? Kung ikaw ay tatay, bukod sa anak, nakatingin din sa'yo yung asawa mo. Diba? Kung ikaw ay magiging faithful, maaaring maging ganun din faithful ang iyong mga anak. Kung hindi ka unfaithful, maaaring hindi maging ganun din ang iyong mga anak. Diba? Hindi na ngayon kung ano yung matalino po mga bata. Hindi na ngayon kung ano yung sinasabi mo. Kung ano yung ginagawa mo. Amen? Diba? Lagi nakatingin sa atin kung ikaw ba yung magbabackslide. Diba? So, baka kasunod na rin yung mga anak. So, importante po sa atin, diba? To know, will this hurt someone else spiritually, emotionally, physically, or even financially? So, don't become a stumbling block. Someone is always watching you. Ito po yung isang nabasa ko po. People may not read Bible daily. Ito po. May mga Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero ito po yung sure. But they read people daily. Tama ba? We will not read the Bible daily, pero we always read people. Ay, ganito yung itsura niya, ganito yung ginagawa niya. Siguro ganito rin siya. Ganun lang tayo. Minsan nga pupunta ka ng mall, ano ginagawa? Minsan hindi window shopping eh. Ano ginagawa mo dyan? Tinitignan ko yung mga tao dumadaan. Isa-isa, ginajudge mo. Ibig sabihin, may nakatingin sa'yo. Mas masaya pa nga yan eh. Nakupo ka lang, di ba, Apple, sa mall. Enjoy ka na, pagtingin ba? Pagtingin sa mga tao, nag-aaway sila, hindi magkahundingan. So, hindi mo sabihin, people daily. So, ganun din po dito. Ganun din yun. It is true here in the church. Baka hindi nagbabasa ng Bible na ginagawa niya lang, tinitignan kayo bawat isa. Baka na siyang ma-offend, baka hindi. Pero one thing ang magagawa mo, be a Christian. Amen? Be cautious sa ginagawa mo kasi baka ma-apektuhan hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakatingin sa iyo. I'm sure si Pastor ganun din yan. Every movement, di ba? Nakatingin. From the Bible, makita niyo po sa buhay ni David. Nung nagkasala si David kay Bathsheba, sino po naapektuhan? Hindi lang si David. Di ba? Naapektuhan po si Bathsheba.
Sino po? Si Uriah, yung pamilya niya, yung kingdom, the testimony of God's people. Sabi nga po sa 2 Samuel 12 verse 14, buksan niyo nga po 2 Samuel 12 verse 14. Sabi po dyan, ano po? Sabi po ni Nathan, howbeit, because by this deed thou was given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also that is born unto thee shall surely die. Amen? Diba? So, makita po natin sa ating be careful po sa ating mga desisyon. Kasi kung nagkamali tayo, hindi lang po tayo, maging ating mga anak. Panglima, fifth question po that we should ask ourselves when making decision. Ephesians 5:15 to 17. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. 16, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Fifth question, ito po yung favorite ko. Dito po sa anim na to. Fifth question po, will it be the best use of my life? When making a decision, ito ba yung the best use na oras na binigay sa akin? Diba? Ng buhay na binigay sa akin. Sabi nga po, life is God's greatest gift. And time is one of His most valuable gifts. Gaano natin ginagamit yung oras natin bilang isang Kristiyano? Amen? Diba? 24 hours, 7 days a week, ilang oras yung ginugugol mo sa sarili mo, ilang oras yung ginugugol mo sa trabaho, ilang oras yung ginugugol mo para sa Panginoon. Amen? Importante po yan. Tatanungin po sa ating sarili, is this a good opportunity? Or is this the God's best for my life? Sabi po ni Apostle Paul, redeeming the time. Ibig sabihin po ng redeeming the time, diba? Make the most of every opportunity. Amen? Redeeming the time. Bakit? Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan pa ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Diba? At ano po? Naalala ko po dito, it's understanding and knowing ano yung calling sa iyo ng Panginoon. Diba? Hindi tayo lahat pwedeng maging pastor. Hindi lang tayo pwedeng maging full-time worker. Meron tayong kanya-kanyang calling. Tama? Meron tayong kanyang, ito, ginawa ka or nilaan ka bilang isang teacher. Nilaan ka bilang isang businessman. Diba? Pero yung ginagawa mo, ito ba, tanong sa inyo mo, ito ba yung best use of my time? Diba? Baka kasi hindi. Ito po, question din, is this the best use of my time and abilities? Tandaan po natin, yesterday will never return. Amen? Diba? Yung pong buhay natin, yung wealth natin, yung position natin, yung fame, popularity, possessions, lahat yan ay temporary. Pero ano po yung matitira? Ano yung ginawa mo para sa Panginoon? Amen? We have to redeem the time. Ano yung ginagawa mo para sa Diyos? And we always choose correctly
we always choose wisely. Tandaan po natin yung kung si Martha sa si Mary sa Luke 10, verse 38 to 42. Tandaan niyo po si Mary sa si Martha sa Luke 10, 38 to 42. Buksan po natin. Verse 38, Luke 10, verse 30. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? But bid her therefore that she help me. 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. So, sa atin po bilang isang Kristyano, hindi po lahat, di ba? Hindi po lahat ng bagay. Pili po tayo, ano po yung nararapat. Hindi lahat ng busy kaaya-aya sa Panginoon. Ano yung ginagawa mo para sa Panginoon? And we always ask, ito ba yung best news ng aking buhay? Diba? Bilang isang mananampalataya, minsan po sa pagpili ng trabaho, yan din yung during my experience and testimony, ako po yung tipo na laging lumilipat ng trabaho. Mainipin po kasi ako. Diba? Sabihin na pag ako natapos na isang trabaho, parang naging routinary na para sa akin. Parang naiinip ako, gusto ko lumipat ng panibagong trabaho. Diba? Pero po, when I got saved year 2010, doon na po ako nagtagal doon sa work ko. Yeah, kasi ang naging tanong ko nun, ito ba yung best? At lagi ko narinig mula sa ating pastor, it's best to wait. Maghintay ka, huwag kang mainit. Diba? Hindi yung lagi ka nag-ahat ng something better, something better, something better. Diba? Kung yan ang will ng Lord na gawin mo with the best of your ability. Amen? Diba? Hindi yung titingin ka sa ibang tao, ano ba yung nagagawa niya, hindi ko nagagawa. Amen? Pero kung lumalakad ka ng tama sa harapan ng Diyos at ginagawa mo yung will niya, kung nasan ka man, maging masaya ka. Contention, it is the peace. Diba? Peace. Pagka contented ka sa buhay mo, nakapag-serve ka sa Diyos, at nag-provide mo yung pangailangan mo at pamilya mo, by God's grace, maging masaya ka na. Kasi that's success. Amen? Nabasa po, sabi po, the great disaster is not dying young. But the greater disaster is living not knowing your purpose. Amen? Hindi maaga kang pumatay, pero kung malakman mo, kung yung purpose mo sa buhay. Di ba ang purpose mo, maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen? Alam mo yung goal natin bilang isang Kristiyano? To please God. Amen? To do His will. And to walk with God. Amen? Kasi you understand na yung buhay mo natin maiksi lang. Noon, yung buhay mo, kala mo ito na lang, kala mo yung buhay, yung mapatapos mo lang yung anak mo sa school. Diba? Magkaroon ng trabaho. Kala mo pwede ka na mamatay. Yun yung purpose ng buhay, pero hindi. When you got saved, diba, nung naligtas ka, naalaman mo, ang buhay pala, ito pala yung paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi lang ito yung buhay. Mas mahaba yung eternity. So bakit ka bakit ka malulungkot kung
hindi mo man ma-achieve yung mga na-achieve ng iba. Kahit hindi ka magkaroon ng kotse. Kahit hindi ka magkaroon ng sarili mong bahay. Amen? Pero alam mo, lumalakad ka sa harapan ng Diyos, lumalakad ka sa will ng Lord, hindi yung will ng Lord para sa iyo, successful ka. Amen? Bakit? Kasi yung investment mo hindi dito. Yung investment mo nasa langit. Diba? Yung iba nga, sabi ko, yung iba pagka nakita yung mga Brother Martin, Sister Anne, mga full-time workers, sabi ko, when we die, siguro sobra yung merong holy envy. Baka ako yun. When we all die. Bakit? Kasi they are working for something na eternal, marinig nila. Di ba? May kotse nga ako, may bahay ako, meron akong ganitong lupa, may ari-arian. Pero when you die, di ba, hindi mo ma-appreciate yan. Tama? Hindi mo ma-appreciate yun. Baka makalimutan mo, ay, kumain pa na ako ng masarap na ganito sa ganitong restaurant. Di ba? Parang, Dapat na. hindi wala sa di ba? Ito, my point. Think, ito ba yung best use of your life? If you are serving God, if you are doing soul winning, if you are faithful going here to church, if you are faithful with your tithes, and if you are faithful, di ba, preaching the Word of God, maging masaya ka. Kasi in eternity, ikaw mayaman. Di ba? So, nagigits niyo po. Di ba? Yun po yung, lagi tanong natin, ito ba yung the best use ng buhay ko? Nagiging best ba ako? Binibigay ko ba yung best para sa ating Panginoon? Kasi kung, di ba, kung yan ang magiging best use ng buhay mo, then go on, pursue. Pero kung hindi, stop. Then start serving God. Kasi that's the best choice. Amen? Hindi ko sinasabing mag-quit kayo, then maging full-time worker hindi. Sinasabi ko lang, kung yun yung binigay sa inyo ng Panginoon, na buhay, be the best in it. Diba? At gamitin ka ng Lord kung nasaan ka. Kung nasa hospital ka, bilang isang nurse, gamitin ka ng Lord bilang nurse. Diba? Kung nasa labas ka, kung businessman ka, gamitin ka ng Lord kung nasaan ka. That time po, meron po akong nakausap, isang, hindi ko ba sabihin kung sino, pero po, isa siya sa mga mayaman. Makangas ko isang nakakasin ng maleta. Mga mali-maleta na nakausap ko siya, sabi mo, sa business. Ang napansin ko sa kanya, lahat ng bagay na sa kanya, pera, popularity, pamilya, pero malungkot siya. Malungkot siya. Bakit? Kasi may pera siya, pero ang daming restriction. Hindi siya pwedeng lobas na walang bodyguard. Ang dami kong dinaanan bago siya makausap. Diba? Bina-ground check ka pa. Diba? Totoo ba ikaw si Jason Albay? Ganyan. Siyempre, pag din yung Facebook ko, ano nandun? Diba? Word of God, nandun ng church. Preach ako, pinatuloy ako, kinausap ko siya. Pero, natuwa ako, in a way, kasi hindi lahat ng bagay nasa kanya. Material lahat nasa kanya. Pero wala siyang peace of mind. Takot siya mamatay. Amen? At hindi siya masaya. Sabi ko, hindi pala talaga sukatan ng kaligayahan ng pera. Maging mayaman ka man, kung wala ka sa Panginoon, never ka magiging masaya. Diba? Tuwa po ako kasi bigyan ko siya ng trucks. Very short time, pero po, na-share ko sa kanya. Hopefully, may God's grace, mabasa niya. At maligtas siya. So sa atin po gano'n, wag po tayo, di ba, will it be the best use of your life? Baka ngayon kasi,
yung oras mo napupunta sa kung paano ka mabuhay ngayon. Paano ka makakaraos daily. Pero nakakalimutan mo ang pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan, hindi pamamayaan. And God will provide for your needs. Amen? Diba? Pag-i-prioritize lang natin ang ating Panginoon. Kasi unang-una, siya na yung nagbigay sa'yo. Alam mo nang sa langit ka pupunta, ba't ka madidepress? Alam mo nang sa langit ka pupunta, ba't ka maiinggit? Isipin mo, ito ba yung best use ng buhay mo? Amen? Importante ba? Pupunta po tayo sa panghuli. Ito po yung final test at final question. Tapos na po ako. Final question po, sabi mo sa 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Final question, making a decision. Ito ba'y nakaka-glorify sa Diyos? Amen? Ito ba'y makakaluwalhati sa Diyos? Yan po yung goal natin. Amen? Ano po ibig sabihin ng glorify God? To glorify God means to honor Him, to please Him, to reflect His character, to make Him known through our lives. Amen? Pagka po tayo ay umaangat sa buhay, pag po tayo nagkakaroon ng mga successes sa buhay, nagkakaroon tayo ng mga wins sa buhay, para daw tayo maging, sabi po, nung isang pastor na ko sa pagkikinig ko po, importante daw po, sana maging mirror tayo, maging salamin na nakatapat sa araw. You don't have something on you na may pagmamalaki mo. You always give back the glory to God. You reflect yung ilaw doon sa salamin palabas. You have something on you na reflect na galing sa ilaw. Lahat yun from God. Amen? So everything na dadanasin natin, every decision na gagawin natin, we always think, will this glorify God? Amen? Yan. So sa atin po, bilang isang Kristiyano, importante po, ano po, ito po yung 5 questions, ito po yung 6 questions. To conclude, number 1 question, is it in harmony with God's Word? Wala po tayong ibang manual, kundi po ang Bible. Pangalawa, una, you want everyone to know about it. Be an open book. Huwag po sana tayong mahuli kung may tinatawag. Kasi in the first place, alam na ng Diyos. Okay? Hindi ka makapagtatago sa Diyos. Lahat ng bagay alam ng Diyos. Pangatlo, will it make me a better Christian? Pangapat po, will it harm other people? Panglima, will it be the best use of my life? At pang-anim, will it glorify God? Tayo naman. Wala po tayo sa Panginoon.